Samantala sa murang edad, mahalagang nahuhubog na ang imahinasyon, pag-iisip at damdamin po ng mga bata. At isa sa pinakamabisang paraan po para dito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga children's book. Kung kaya't ngayong araw, makakasama po natin ang isang author na buong pusong nagsusulat para sa mga bata. Yan po ay si Miss Beverly C. Magandang umaga po at welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. And thank you for joining us also, ma'am. Sa panahon po ngayon na mas marami ng gadgets kaysa librong hawak po yung mga bata, gaano po kahalaga yung papel ng mga children's book sa pagpapalaki at paghubog po ng kabataan, Ma'am Beverly? Okay, bagamat napakarami at napaka-diverse ng mga bagay na nagagawa ng mga gadget sa atin, importante pa rin ang pagbabasa, no? Dahil sa pagbabasa, mas kontrolado ng bata yung mga pumapasok sa kanyang isip tsaka sa kanyang mata. Kaya ito po ay mas recommended at dapat na ginagawa ng isang bata, 'di ba? Uusad lamang yung mata ng bata kapag gusto niya, hindi ba? So sa bawat pagtingin niya at pagbasa sa mga letra tsaka sa mga salita, saka lamang ito pumapasok sa kanyang isip. Ibig sabihin, mas nagkakaroon siya ng panahon na iproseso ang lahat ng pumapasok sa kanyang isip. Unlike sa gadgets kasi ay hindi natin kontrolado, di ba? Lahat na lang pinapakita sa atin all at the same time, di ba? Ganun kasi yun sa gadgets. Kaya doon pa rin tayo sa mas kontrolado ng bata ang lahat ng pumapasok sa kanya. Well, Miss Beverly, tama ka dyan. May mga nabasa nga ako nang sinasabi dahil sa gadgets, nagkukulang na daw sa imagination ng mga bata. Unlike before, na talagang para magkaroon ka ng storya sa isip mo, kailangan mo magbasa ng aklat. Well, ma'am, kamusta po yung estado ng children literature dito sa ating bansa? Sa dami po ng mga content online, paano po natin mas mapapalaganap pa yung appreciation ng mga kabataang Pilipino na magbasa ng aklat? Salamat po sa tanong na yan. Ikukwento ko sa inyo yung nangyari kahapon, no? National Children's Book Day Celebration na pinangunahan ng Philippine Board on Books for Young People. Ito po ay ginanap sa Museo Pambata. Bukod po sa nangyaring celebration, ipinakilala rin po ang mga bagong libro na para sa mga bata gawa ng mga Filipino authors and Filipino illustrators. So dito po natin nakita na napakarami pong bagong libro. At itong mga libro po na ito ay tumatalakay sa mga napapanahon na issue at issue ng kabataang Filipino. Kaya na malusog po ang ating ng ating publishing industry for children. Kayo po ay hinihikayat na bumili at magbasa ng mga librong pambata na gawa dito sa atin. Yung atin pong mga author at saka yung atin pong mga illustrator, hindi po sila nagpapahuli pagdating po sa paksa, sa estilo ng pagsulat, sa estilo ng kanilang mga sining. Yan po ay very diverse and very up, no? Akmang-akma po para sa ating mga kabataan. So kahapon po, kasama po sa mga nag-organisa ang Cultural Center of the Philippines kung saan ako po ay naglilingkod bilang isang empleyado. Ito po ay mayroon din pong naganap na pagkilala sa ating mga nanalo sa PBBY Salanga, which is a writing contest, at PBBY Alcala, which is an illustration contest, no? Mula po yan sa mga pinagsama-samang efforts ng miyembro ng PBBY. Ang ating nanalo grand prize for Salanga is si Patricia Marie Grace Gomez, at ang ating namang illustrator na nanalo ay si Christine Javier. So, ang kanila pong akda ay patungkol sa napakagandang background at salaysayin ng paano ba tinahi ang watawat ng Pilipinas sa Hong Kong. Marami tayong matututuhan dito. Hindi lang po ito tungkol sa pagtatahi
dahil kahit ako hindi ko alam, ang hirap nga pala, Sir tsaka Ma'am Audrey, no? Sir Audrey, tsaka Ma'am Deg, napakahirap pala na mag-source ng mga tela sa isang bansang banyaga. Di ba sa Hong Kong nila tinahi ang watawat natin, di ba? So, doon ako nagulat na hindi madali yung naging proseso. No, ngunit, nag-persevere, patuloy na nagpunyagi ang tatlong kababaihan na nagtahi ng ating watawat. Napakarami nilang pinagdaanan at lahat yun ikinuwento sa isang chapter book na pinamagatang Three Thimbles. Sa Filipino, tatlong didal, no? Three Thimbles. So, sila yung parang sumisimbolo sa tatlong babaeng nagtahi ng watawat. Hindi kasi madali yung pagtatahi, no, nila. Kasi dahil minsan yung uri ng tela hindi tama, akma sa pagbuborda. Di ba binorda nila yung tatlong between, tsaka yung araw sa gitna, no? Hindi naging madali yung pagbuborda doon. Ang ating winning text o winning chapter book ay libre po mababasa sa PBBY website. Kaya kayo po ay iniimbitahan namin na basahin ang napakagandang akda ni Patricia Marie Grace S. Gomez. Ayun, sana marami pang makabasa nito, ano, Ma'am Beverly. Pero maiba po tayo, we want to know more about you, Ma'am. Kayo po bilang isang author, paano po nagsimula ang inyong journey bilang isang manunulat? At ano po nagtulak sa inyo na tahakin po ang landas na ito? Thank you, ma'am. Nag-umpisa po ako bilang isang high school student na hindi ako makapasa sa campus paper. Hindi ako makuha-kuha ang staffer, no? Siguro dahil top 10 lang yung kinukuha nila o ano pa man yung kanilang pamantayan nung panahon na yon. Ang ginawa ko, gumawa ko ng sarili kong dyaryo. Napaka-rebelde yung bata, no? Nung high school, nung 4th year ako, gumawa ko ng sarili kong dyaryo. Ako yung nagsulat ng balita na puro joke. Puro siya, ano ang tawag dito? Satire siya. So, naggawa ko ng sarili kong comics, nilagay ko doon sa dyaryo. Nagawa ko ng sarili kong crossword, puzzle, nilagay ko sa dyaryo. At gumawa din ako ng sarili kong staff box, 'di ba? May editorial staff box. Lahat 'yun ako. Pero ma'am, ako yung nagsulat, ako yung nag-layout, ako din yung nag-photocopy. No? Tapos, sinubukan ko ibenta, dati 35 cents lang yung photocopy. So, sinubukan ko ibenta ng 2 piso, wala nang bumili. Kaya, pinilit ko na lang yung mga kaklase ko. Basahin niyo yan, please lang. So, doon po ako nagsimulang magsulat. Interesting. Pero kayo po, no, bilang author, meron po ba kayong nais irekomenda sa mga magulang na ipabasa sa kanilang mga anak o sa mga kabataan ngayon na talagang may matututunang aral? Yes, thank you for that question, sir. Kasi noong Sabado, mayroong bagong lunsad na libro. At ito ay para sa mga kabataang babae, sa ating mga Pinay girls, na mga batang babae at saka Filipino teenagers, no? Ito ay pinamagatang Dalaga na ba ako? Yan. Ito ay sinulat ni Dr. Jill Lardizabal. Siya ay nasa heaven na. 1 year ago siyang pumanaw. Ito ay inilathala ng kanyang pamilya sa pangunguna ni Attorney Jong Lardizabal. Ito ay inilunsad noong Sabado, July 13, birthday niya noong July 14, at kahapon naman, National Children's Book Day. Kaya ito ay aking highly recommended. Bukod sa ako ay miyembro ng GAD Technical Working Group o Gender and Development Technical Working Group Committee ng CCP, nagandahan din ako sa laman ng libro. So yung laman ng libro ay tungkol sa paano nga ba pangangalagaan ng mga kabataang babae ang kanilang sarili, lalong-lalo na ang kanilang katawan.
So, ang kanilang isip, ang kanilang damdamin, at ito ay hindi lang puro teksto. Meron din itong comics, no? Yung paano nga bang ah, bakit nagbabago ang ating katawan, bakit nagbabago ang ating damdamin, tinutubuan tayo ng hiya, hindi ba? At ang pinakapaborito ko sa lahat, itinuturo dito ang konsepto ng consent. No, yung consent, ito siya, comics sa comics style. O, di ba? At ito ay illustrate ni Paul Ivan Santos at saka ni Blessel Carlos Dapo. Sinulat ni Dr. Jill sa napaka-friendly na paraan at punong-puno ng pagmamahal para sa kabataang babae sapagkat siya ay isang advocate for children, no? Isa siyang pediatrician. So sana po ay bumili kayo. Ito po ay mabibili sa pamilya ni Doc Jill sa pamamagitan ni Jong Lardizabal. Pakihanap lang kanyang Facebook. Ayan. Maganda rin po ito sa library ng lahat ng paaralan. Kasi ito ay hindi lang siya pambata, para rin siya sa mga teachers natin, tsaka sa mga magulang natin, no? Kasi alam nyo, may mga questions ang mga bata na hindi natin alam kung paano Correct. sagutin, no? Yung anak ko, no, a few weeks ago, ang tanong sa akin, batang babae ito ha, 9 years old. Ang tanong niya, Mama, what is semen? Oh my God! So, paano mo sasagutin yun, di ba? So, tutulungan tayo ng ganitong uri ng libro. Ayan, No? dalaga na Librong ba gawa- ako Sana mas maraming mga kababaihan na mga bata ang makabasa nito. At siguro yung mga parents, no, i-recommend nila sa kanilang mga children to read about the book. Well, thank you very much, Miss Beverly C. sa pagbahagi po ng inyong kwento at sa patuloy na paglikha ng makabulang mga libro. Kasama na rin yung iba't iba pang mga authors para mas maraming matutuhan ang mga kabataang Pilipino. Marami pong salamat, Ma'am Beverly. Maraming salamat. Thank you.